TunePocket.com. Okay, puntahan naman po natin itong sinasabi ni Secretary Mon Lopez. Dahil yung, di ba, may rollout na tayo. Inaasahan po natin na itong pagdating ng mga bakuna natin, meron itong positibong impact na tinatawag sa ating pangkalakalan o ating ekonomiya. Maliban pa sa bibigyan ng proteksyon, syempre, yung mga kalusugan ng ating mga kababayan. At sabi po ni Secretary Lopez, pag mga consumers natin, siyempre, pag nabakunahan ka, medyo kompensado ka na. May tiwala ka ng lumabas dahil, siyempre, nabakunahan ka na eh. Pero teka muna, nabakunahan kayo, pero tuloy pa rin pagsusot ng inyong mga mask, face shield, same minimum health protocols kailangan ma-observe. At pag nakalabas na siyempre, yung business confidence, natural, tataas din. Sapagkat yung pong mga economic teams natin, kinatarget nila na magkakaroon tayo ng mga pagre-relax ng restrictions. Kung baga, babawasan natin yung ating mga requirements. At pag, halimbawa, yung quarantine status natin, sa halip na napakahigpit, luluwagan natin. Para makaumpisa na namang lumabas yung mga nananatili sa bahay. At sinasabi nga ni Secretary Sani Dominguez, pinapurihan niya yung Bureau of Customs. Alam niyo ba kung bakit? Sabi ni Secretary Sani Dominguez, the BOC sa ilalim ni Commissioner Ray Leonardo Guerrero is performing exceedingly well nitong nakaraang taon. Ibig sabihin, maraming magandang koleksyon, marami siyang na-stop na mga kalokohan. Kaya na-minimize niya, na bawasan niya yung mga pagkalugi o yung losses at katunayan, nalampasan niya pa yung target ng koleksyon natin. Paano niya ginawa? Di sabi ni Secretary Dominguez, minodernize ni Commissioner Guerrero para makuha niya yung episyenteng pamamahala dyan sa customs. At along with the fuel marking program, sabi ni Secretary Dominguez, a slew of innovative reforms na pinatupad ng BOC, naging matagumpay sapagkat nakakolekta sila ng 539.763 billion pesos noong nakarang taon. At ito po ay over the target by 6%. Biro niyo yun. And target natin doon sa customs, in-adjust na nga ito. Kung baga, tinaasan. Naging 506.2 billion ang target. Ang nakolekta ay 539.763 billion pesos. Kaya, tuwan-tuwa si Secretary Sani Dominguez at napapapurihan si Commissioner Guerrero. At sabi pa po ni Secretary Sani Dominguez, maliban pa sa yung revenue performance magaling, ito pong Bureau of Customs, meron ding mahalagang kontribusyon sa laban dito sa pandemya. Why? Sapagkat, hindi po ba may mga dumarating sa ating mga PPEs, mga medisina, mga ito nga, darating ngayon ng mga bakuna, patuloy unhampered yung delivery ng mga medical supplies dun sa ating mga health workers. At sabi pa ni Secretary Dominguez, alam nyo, itong BOC, kasama natin to sa pakikipagbaka laban sa smuggling.
At katunayan, dahil nga sa mga programa nito sa Bureau of Customs, abay, may mga nakumpiska ito. Alam niyo ba yung mga smuggled goods, yung mga hot goods na tinatawag? Kung magkanong halaga ang nakumpiska, aba 10.62 billion pesos worth. At ito, ang kalahati nito, maniniwala ba kayo, mga smuggled cigarette at tobacco products, talagang walang tigil ito. Matagal na itong kampanya nito, maraming nahuhuli, pero sige pa rin eh. Hanga din naman ako. Magaling talaga itong mga smuggler nito. Ang problema ko kasi talaga, sa totoo lang, nakapalibot to, ilang bang islands natin, Sus Maria Jose, libo eh. Ang dami eh. Pag maraming islands, ibig sabihin maraming ingress, maraming egress. Ibig sabihin maraming entry, maraming exit points. Paano mo naman babantayan yan? Saka kaya marami nakakapasok eh. Hindi po ba? Pero kahit na nga ganyan, itong Bureau of Customs, yung ating military, yung mga pulis, ginagawa ko lahat upang masawata, mapigilan, mabawasan yung mga pumapasok na smuggled goods sa ating bansa. Kasi itong mga smuggled goods, una-una, hindi nagbabayad ng buwis. Pangalawa, nakikipagkompetensya pa ito sa mga genuine na produkto kasi marami dyan, mga fake. At kung hindi naman fake, syempre mas mura dahil di sila nagbayad ng mga taripa, mga buwis, bebenta nila ng mura o kawawa naman yung mga legitimate na nagbabayad ng buwis. Hindi po ba? Naku, meron akong magandang ibabahagi sa inyo. Baka hindi niyo pa naririnig. Alam niyo ba na nagkaroon na naman ng hearing dyan sa anti-terrorism petition? Hindi po ba? Marami, ilan ba yung 36 yata ang petitioner ang umakyat. Kini-question ho nila yung anti-terrorism bill na naging batas pinirma ni Presidente. Ang common complaint nila, sabi niya, unang-una, yung batas na yan, napakalawak. Pangalawa, sabi niya, binibigyan pa ng kapangyarihan yung council na mag-issue ng warrant. Yun ang mga claim. Pero, ilang beses na natin itong sinira yung mga argumento nila. At during the hearing, sa interpellation, yung palitan ba? Kasi sa Korte Suprema, yung mga petitioners, may mga abogado. Tapos yung 15 justices doon. Haharap kayo doon. Pag tatanungin kayo, magbibigay sila ng mga komentaryo. Alam nyo, maganda yung mga pahayag ni Justice Marvic Leonen. Ito si Justice Marvic Leonen, di ba? Ito, nagiging controversial ito kasi merong mga gustong paalisin sa trabaho. Kaysa raw hindi nag-file lang SALN, kaysa daw tamad, kung ano-ano pang mga ano. Pero kung titingnan mo naman yung trabaho niya, sabi ng mga justices, masipag yan. Lalo-lalo sa mga dissenting opinion yan. Kung marami. Alam mo yung sabi niya? Maganda ho yung ano niya, yung parang wala yata dyan yung magandang mga sinabi niya. Ganito yung sinabi niya, if I remember from my memory. Sabi ni Secretary ni Justice Leonen, sabi niya, alam niyo, yung anti-terrorism law, ito ang analogy dyan. Ayan, di ba? Sa kalsada, merong mga pwedeng masagasaan. Pwedeng mga ari-arian masira. Kung mag-crash yung mga yung sasakyan. Meron tayong batas para
unang-una may batas tayo to prosecute yung mga may kasalanan. But meron din tayong batas not to prevent. How do you prevent accidents? O di-regulate mo yung speed. Marami kang i-regulate na bawal yung ganito. O madalit sabi, you pass a law that will prevent the occurrence of accidents. Di ba? Oh. So sabi niya, kailangan bigyan natin yung mga law enforcers ng gamit pagdating naman sa mga terorista. Kasi yung mga terorista, pag nahuli natin, we can prosecute. Ang problema, nagawa na yung terrorism. Di ba yun ang sabi ko sa inyo, na sa halip na maghintay tayong maputukan tayo, mahuhuli na natin bago mapaputok yung bomba nila, huli na kagad sila. Hindi ba yun naman talaga ang ng batas? Yun ang sinasabi ni Justice Leonen. We should give our law enforcers the tools to be able to detect and monitor. Hindi lamang yung pag sumabog na sa mo ipoprosecute. Kung baga, you prevent. Ganyan na ganyan. Yun yung kanyang analogy. Kaya, yung terorismo, sabi niya, alam mo, ito'y threat sa international peace. Pinilecture niya yung, yung isang abogado. I remember, in one of our position statements, sinabi natin to na we are required under the United Nations na kailangan meron tayong ganung batas, anti-terrorism law. At yun ngayon ang sinabi ni Justice Marvick Leonen dun sa kanyang interpellation. The Philippines is mandated to enact an anti-terrorism law. At kung hindi mo gawin yan, may sanction. Pag hindi ka labas ng isang batas na ganun. Hindi lamang yan. Pag hindi tayo nagpalabas ng anti-terrorism law, ang ibig sabihin, hindi tayo mahigpit. Hindi bukas na bukas tayo sa pagpasok nito mga terorista. Kasi safe sila rito maging safe haven. Yun sabi ni Justice Leonen dito sa mga transnational terrorists. Hindi ba nga ba? I remember yung sinasabi nga ni General Bato. Kaya daw maraming mga drug lords dito. Sabi raw ng mga drug lords nung nasundan doon siya sa penitentiary, kausap niya, okay dito sa inyo sa Pilipinas kasi walang death penalty. Kaya safe haven to sa amin. Ganin din yan. If we do not have an anti-terrorism law, sigurado safe haven to sa mga terorista, magpupuntahan sila rito. Kadali-dali palang pumunta ho rito. Alam nyo, hindi nyo ba napapansin? Merong mga terorista na ang asawa Pilipino. Yun ang ginagawa nila. Nanliligaw ng mga Pilipino, nagiging asawa nila, di meron na sila. May access na sila rito sa atin. Yan. Kaya kailangan talaga may anti-terrorism law. Kasi pag hindi tayo nag-comply sa international law, na membro tayo ng UN Security Council in terms of preventing, suppressing, or attending to terrorism, magiging pareha tayo. Ano bang pronunciation nito? Pareha. Para tayong para tayong may leprosy. Gagalit sa atin yung mga ibang bansa. Iiwasan na tayo nito kasi hindi tayo sumasama sa kanila. Pagkatapos, ang gagawin ng mga nito, dito na sila magte-train sa atin. Kasi doon sa ibang bansa, mahigpit nga ron Meron sila mga anti-terrorism law. Sabi nga ni Justice Leonen, dito nga yung terrorism law natin, mas mahigpit. Nilalagay pa doon in black and white kung alin ang hindi sakop. Hindi pwede yung freedom to dissent, freedom to speak your mind, freedom to rally,
O, di ba? Doon sa iba, hindi yan sinasabi. Kaya nagagamit. Kaya sabi ni Justice Leonid, extremism, ito sinasabi niya, is different from terrorism. Sabi niya, extremism is a belief, terrorism is the method. Kung baga, okay lang yung maniwala ka sa terorismo o sa yung extremism na tinatawag. Pero pag yung paniniwala mo, kinongkretize mo sa gagawin mong pagbobomba, pagpatay, pananakot, ibang usapan na yan. Kaya, sabi niya, ang sisirain natin, hindi yung paniniwala mo sa extremism. Kung hindi, yung methodology mo, yung pamamaraan mo na sinusulong mo yung advokasya mong extremism. Kaya, kailangan talaga meron tayong anti-terrorism law. O, yun din ang sinasabi ni Justice Sismundo. Ito bagong justice itong appointed ni Presidente. Ano sabi niya? Itong batas nito, klaro na hindi sinasama yung protesta, yung advokasya mo, at pati na lahat ng mga exercises mo ng civil political rights. What is that? Ano pa? Freedom to join associations, to form associations. Freedom to rally. Freedom to shout your protest in high heavens. Pwede lahat yan. Kaya sabi niya, mas mabuti pa nga itong terrorism law natin, sabi ni Justice Mundo. Kung titingnan mo yung Section 4, malayong maganda ito kasi dun sa European Union, hindi masyadong klaro. Ito black and white na sinasabi, oops, hindi po pwede yung mga garantisadong karapatan sa politika, ha? Yun ang sabi ni Justice Sismundo. Kaya maganda. O yun, alam nyo, sabi ko nga problema naman kasi rito sa ating mga oposisyonista, mga kritiko. Tayo naman naiintindihan natin. Naiintindihan natin yung fears, yung iniisip niyong panganib. Pero, sa totoo lang, tayo ito, usapang lalaki ito, usapang babae. Katunayan dyan, bias kayo. Bias kayo kasi ayaw ninyo sa gobyernong ito. Ayaw nyo kay Presidente Duterte. Hanggang ngayon, hindi kayo makapaniwala na isang ordinaryong alkalde ng Davao na sinasabi nyo na nagmumura, sinasabi nyo na hindi marunong magdamit pagdating sa mga international gatherings kasi ordinary lang siya. Gusto niya, barong, nilililis niya pa. Hindi kayo makapaniwala na itong taong ito, overwhelmingly, inihalal ng bayan at within the term of office, maraming nagawa. Hindi kayo makapaniwala na yung kanyang trust and approval rating, Jesus Mariosep, lumalampas sa bubong. Iyon ang katotohanan dyan. You dislike this president, that's why yung bias nyo sa kanya, ayun, nalaso na kayo, hindi nyo na lang iniisip, nawala na rin. You're kung baga, nai-impluwensya kayo ng ayaw nyo sa presidenteng ito. So lahat ng pwedeng ginawa niya o nilunsad niya na makakabuti sa mga kababayan natin, hindi kayo naniniwala. You've been poisoned by your own dislike of this man. Yan ang katotohanan dyan. You have to go beyond your biases. Yan ang problema sa mga matatalino Maraming magagaling. Katunayan, yung mga kolumnista na mga kritik, magagaling ho yan. Kung babasahin nyo. Ang problema lang, ayaw nila kay Presidente. Iyon ang problema. They cannot accept him. And as such, anything that he does is wrong, is bad.
Kaya bumabanat sila. Ayan ho.